Hello, brothers and sisters. Welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much sa lahat ng mga blessing na ipinagkaloob mo sa buhay ko, sa lahat ng mga trials sa araw-araw na aking nalagpasan dahil sa tulong mo, sa biyaya na ibinibigay mo sa akin, sa paraan ng Holy Spirit na ibinigay mo sa aking puso. Lord, maraming salamat sa araw-araw na pagsama sa buhay ko. Lord, thank you so much sa pagaling ko. At hinihingi ko sa iyo, Lord, na lubusan akong gumaling at tuluyan akong magkaroon ng lakas ng loob upang mananaliksik sa mga nakasulat sa Biblia ayon sa kagustuhan mo. Aking pagasundin ang lahat ng kagustuhan mo sa buhay ko dahil alam ko, Lord, na ang aking buhay na nakalaan sa iyo, itong aking huling buhay na sa mundong ibabaw ay inilalaan ko sa iyo. At handa ho akong tumanggap ng mga pagsubok at mga obligasyon alang-alang sa aking kaluluwa upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan. Amen. Brothers and sisters, tuunan natin ng pansin, napakaganda itong nakasulat sa aklat ni Ezekiel, Ito ang pangitain tungkol sa kaninningan ng Diyos. Akong si Ezekiel, ito ay isang propeta. Nakasulat sa Bible natin sa kanyang chapter 1 verse 1, ako si Ezekiel ay isa sa mga itinatapon sa baybay ng ilog Kibar noong ika-5 araw ng ika-4 na buwan ng ika-30 taon. Bumukas ang langit at nakita ko ang kaninningan ng Diyos. Ika-5 araw noon ng ika-4 na buwan ng ika-5 taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako na saserdote at anak ni Busi ay nasa Kaldea sa baybayin ng ilog Kibar nang kausapin ni Yahweh. So, brothers and sisters, noong unang panahon, napakaganda ang buhay ng mga tao, kinakausap sila ni Yahweh. So, ngayon, kinakausap rin tayo ng mahal na Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pag ating kausapin ang mahal na Diyos at atin tutukan ang ating espirituhano na buhay sa paraan ng Holy Spirit na nasa puso natin, ay makakausap natin ang mahal na Diyos. At sa paraan ng Bible, diyan makikita natin ang mga kasagutan ng ating tinatanong at ating hinihingi sa mahal na Diyos. Dapat lang natin bigyan ng pansin at unawa at malalim na pag-uunawa ang mga nakasaad nito. Ganon din ang paggamit natin ng Holy Spirit na iniwan ni Jesus Christ sa piling natin. Brothers and sisters, dapat natin tatandaan at alalahanin na ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay nandito sa atin. Ang Diyos na buhay ay nandito sa atin sa templo ng bawat tao. Tayo ho ay, brothers and sisters, ay templo ng Diyos. Nasa puso natin ang Diyos. Tayo ho ay individual na templo ng Diyos. Ang Diyos ay nasa atin. Iba rin ang kasabihan na templo ng Diyos. Yun ay komunidad, grupo o simbahan. At tayo, mga kapatid, isang templo tayo ng Diyos. Bawat isa sa atin ay templo ng Diyos dahil ang Espiritu ng Diyos nasa puso natin. Kagaya nung unang panahon, makakausap natin ang mahal na Diyos sa hanggang sa ngayon dahil sa Holy Spirit nasa puso natin. Ipagpatuloy natin nasa verse 4. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag tuwing kikidlat. May isang bagay na kumikislap parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may tig-4 na mukha at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti, ang mga paan ay parang paa ng baka at makinang na tila makinis na tanso. Sa ilalim ng kanilang mga pakpak, ang kanilang mga kamay parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. Hindi na sila kailangang pumihit saan man nila ibig pumunta pagkat nakaharap
sila kahit saan. Sa harap mukha silang tao, sa kanang tagiliran mukhang leon, sa kaliwanawan ay mukha silang baka at mukhang agila sa likuran. Ang tigalawa nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tigalawan naman nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangan pumihit saan man nila ibig pumunta pagkat nakaharap sila kahit saan. Sa gitna nila ay may maliyab na apoy na parang sulo at nagpapalipat-lipat sa apat na nilalang na buhay. Maniningning ang liwanag niyon at pinagmulan ng kidlat. Ang apat na nilalang ay nagpaparuot parito, simbilis ng kidlat. Nang tingnan ko uli ang apat na nilalang, may nakita akong tig-iisang gulong sa tabi nila. Ang mga ito ay kumikislap na parang tupasyo. Iisa ang ayos nila at parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangan ipihit na saan man ito gustong kailangan ipihit, pagkat nakaharap kahit saan. Pagulungin pagkat nakaharap bawat gulong sa puno ng mga mata palibot. Paglakad ng apat na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang apat na nilalang ay kasunod ang apat na gulong, pagkat ang apat na nilalang ang napagpagalaw sa apat na gulong. Kaya paglakad ng apat na nilalang, lakad din ang gulong. Pagpigil naman, tigil din sila. Pagtaas nila din sila, anuman ang gawin ng apat nilalang ay ginagawa ng apat na gulong. Sa unahan ng apat na nilalang naroon ang isang bubungang tila kristal. Sa ilalim nito'y magkakaabot na nakabuka ang tigalawang pakpak ng apat na nilalang at ang tigalaway nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad, parang kagalaskas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na nakaparian sa lahat. Parang ragasan ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at mula sa ibabaw ng bubungan narinig ang isang malakas na tinig ng tumigil nga ng paglipad ang apat na nilalang. Binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa iba't iba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulan ng kaningningan ni Yahweh. Nang makita ko ito, ako'y napatirapa at may narinig akong tinig. Sinabi sa akin ng tinig, "Tao, tumindig ka at may sasabihin ako sa iyo." Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. "Tao," ang sabi niya, "susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwael, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoon Diyos. Sa makinig sila at sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Huwag kang matatakot sa kanila kahit ka nila pagbantaan, kahit na paliligiran kanila ng waring nakaupo ka sa gitna ng mga alakdan. Huwag ka nang masindak sa kanila, bagamat sila'y talagang mapaghimagsik. Sa makinig sila o sa hindi, sabihin mo sa kanila ang ipinagsasabi ko sa iyo, pagkat sila'y talagang mapaghimagsik.
tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghihimagsik sa akin. Bumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalunbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga magdadalamhati at sumpa. So brothers and sisters, dito natin makikita na ang mahal na Diyos nakikipag-usap kay Ezekiel upang tayo ay bigyan ng informasyon or bigyan ng aral upang tayo ay hindi maghimagsik sa mahal na Diyos. Halimbawa lamang ito sa buhay natin. Tayong mga tao, ang kaugalian natin pag magkaroon tayo ng trial sa buhay, ng kahirapan sa buhay, instead na manalangin tayo sa mahal na Diyos, minsan nagsasabi tayo, Lord, bakit ganito, bakit gano'n? Nagtatanong pa tayo, minsan naninisi pa tayo. So dapat natin gagawin na huwag ho tayo maghimagsik sa mahal na Diyos. Kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, kailangan na natin magpakatatag. Tayo ay manalangin at humingi sa Kanya. Gabayan niya tayo. Alam niyo ba, brothers and sisters, ang totoong nanampalataya sa mahal na Diyos, kahit anuman kahirap, kasakit ang maranasan sa buhay, walang reklamo. Ito ay tinatanggap at hinihingian sa mahal na Diyos. Brothers and sisters, ito ay sariling buhay ko. Kapanahunan ng aking buhay sa mundo, ng aking kalakasan, maraming trials ang aking buhay, napakaraming mga problema na halos hindi ko makayanan, pero never ho akong nagrereklamo. Lahat ho aking iniiyak at pinadalangin sa mahal na Diyos at magsabi na hindi ko ho kaya. Kaya huwag mo akong pababayaan. Yun laging aking sinasabi sa mahal na Diyos. Lord, hindi ko kaya ito. Suko ako. Ibigay ko ito sa iyo. Lord, ikaw na ho ang bahala. Pagod na ako, matulog na ako, Lord. Magkita na lang tayo bukas. Ganon ako pag magkausap sa mahal na Diyos. Ganon ang ugali ko pag ako'y magkaroon ng mga trials sa buhay at hindi ko makayanan. Kinakausap ko ang mahal na Diyos. Kinakausap ko na masinsinan, iniiyakan ko. At kung hindi ko na kaya, ako'y nagsasabi, Lord, matulog na ako, napapagod na ako, napuno ng luha ang aking mga mata. At sa aking pagising, ang mga kasagutan at ang mga dapat kong gagawin, step by step ho nangyayari at dumarating na tulong. Hanggang ngayon, ganun ang buhay ko. Wala akong trial sa buhay na hindi ko tinatanggap. Hindi ako nagrereklamo, iniiyak ko at kinakausap ang Diyos. Kaya ang bawat pangyayari sa buhay ko, napakadali masagot at magampanan ng maayos. Ganun ho dito sa pagpangusap ni Yahweh, ni Jesus Christ kay Ezekiel na marami siyang message para sa katauhan, sa mga naghihimagsik. Ito lang ang masasabi ko. Huwag tayo magreklamo at huwag tayo maninisi kung ano man ang nangyayari sa buhay natin dahil ang mga pangyayari sa buhay natin ay isang pangpalakas pagdating ng araw na kaharap na natin ang mahal na Diyos. Ang kailangan na natin ay humingi mismo ng gabay sa Holy Spirit kasama ang mahal na Diyos. Kaya tutulungan niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. So, brothers and sisters, i-continuous natin sa next video natin ang continuation kung anong sinasabi at pinapasabi ni Jesus Christ kay Ezekiel para sa katauhan ng mga naghihimagsik. Amen, amen. Again, iiwasan natin maghimagsik. Kung ano man ang hirap, ano man ang sakit ng ating naranasan, trial sa buhay, kapit tayo kay Lord. Huwag tayong bibitiw. Kausapin natin si Lord. Lord, hindi ko to kaya. Ikaw na ang bahala. Matulog na ako. O, ganun ho ang gagawin natin. Si Jesus Christ ay nakikinig dahil ang templo ng Diyos na sa puso mo, na sa puso ko, nandito sa atin. Amen? Amen.